sa ilang pagdako, kinsaan magmatuto, ug unsay ikahatag nila sa katilingban. Mga taong naulipon sa salangan nagdaot sa kaugmaon, sa ilang panagway tan-awon daw nagmalipayon, apan sulod sa dughan nagmasulubon. Kristohanong pagpakabana, hatag imong pili ang imong nadungog nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta? Matag titig sa orasan, may tawo nga sa kinabuhi nakamsan, asa siya paingon, aduna ba'y kasiguruhan, humaning kinabuhi sa kalibutan. Kristohanong pagpakabana, hatag imong pili ang imong nadungog nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta? Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Dihang sila silutan na, tungod sa pagpadayon sa pagpakasala. Unya di ay ang hinungdan, wala sila masuginlan, at ubangan sa Dios kinsay paninglan. Kristohanong pagpakabana, hatag imong pili ang imong nadungog nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta? Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Okay, kapuso o kapamilya, magandang tanghali o palis, no? Hapon sa lahat. So, ito, patuloy tayo sa ating pagpakabana para at least tuloy-tuloy yung paalala natin at saka paghikayat sa ating mga kababayan na dapat magpakabana tayo, no, sa mga nangyayari ngayon, no, sa mga nangyayari. Dapat ay huwag tayong magkaroon ng laxity, no? Hindi tayo mag-relax sa panahon ngayon kasi alam naman natin na habang tumatagal ay medyo yung ating bansa ay malala yung sitwasyon ng ating West Philippine Sea, no? So ito yung tinatalakay natin kahapon
Kaya pagpatuloy natin yung pagtatalakay natin ngayon at saka ano na rin, paghikayat, no, sa mga ating mga nasa katungkulan, lahat, hindi lang sa mga nanungkulan, kundi sa lahat ng mga Pilipino, no, sa lahat ng ating mga kababayan. Kasi pagka nagkagulo dito sa bansa natin, palagi ko yan sinasabi sa vlog ko, na wala nang ibang Pilipinas na pupunta natin. Ito lang nag-iisang bansa na Pilipinas na para sa Pilipino. At dapat tayo ay magpakabana, no? Kasi mahirap, no? Mahirap. No? Kung sa akin nga, sa sarili ko lang naramdaman ko yung hirap no, sa serbisyo pa ako nung nasa field, no? Kasi ah pag nasa field ka kasi, field mo talaga na sundalo ka, tagapagtanggol ka ng sambayanan. Kasi yung makikita mo sa paligid, no? Labi na lang sa mga remote areas. Makikita mo doon yung mga tao, kababayan natin Pilipino, tapos napiktuhan sa insurgency. So makita natin na ano na kung titingnan mo maawa ka talaga. No, kasi biro mo halos ano na trauma sila sa mga biglang dadating yung mga armado tapos nung araw kasi yung mga sundalo na hindi pa makapasok sa kanila parang nakatira sa kanila yung mga armado no na lumalaban sa gobyerno pati sila naapektuhan no yun tinatalakay natin yan nung nakaraan pa mga vlogs pero yun nga no ma-feel natin yung hirap no kahit naghihirap kami na umakyat sa bundok minsan yung inistayhan namin na sitio ay 4 na oras galing sa ano 4 na oras na lakarin galing sa sentro ng barangay nila no sa tabing highway tapos yung remote areas na yun na sitio kasi yung barangay na yun mayroong 73 sitios yung talagang remote talaga no tapos mapipil mo ang gaano sila nahihirapan no? Kaya medyo ano dapat kasi tayo lalo na dito sa Bohol hindi natin naranasan masyado yung kaguluhan parang relax lang tayo pero pag naranasan na natin na magulo lalo na ngayon yung kinakaharap natin hindi yan Pilipino kasi kung Pilipino pa yan at least merong pusong Pinoy no talagang ano mafe-feel din nila no, na Pinoy kaya dapat isipin natin na yung maging kalaban natin dito ay ano China so walang ano yan walang pagbating Pinoy so talagang isip nila pagkalaban ka like dati di ba yung sa Second World War na ginagawa ng mga Hapon ano yun sabi ng kwento ng mga matatanda na ano nagkaroon ng huwis de kutsilyo no? Yung binabayonita yung nakakasalubong nila na mga Pilipino na pagpasok na hapon dito siyempre sa MSR yan sila dadaan so kalsada talaga no sa kalsada tapos ang ginagawa nagpe-fix bayonet sila habang naglalakad pag nakakita sila ng makakasalubong o may madadaanan na mga Pilipino no ay inano nila yan binabayonita tinutusok ng bayonita so yung mga kabataan naman yun sabi nga nila hinahagis nila at binabayatan ganyan so kawawa no kawawa hindi pa natin naranasan yan although kwento lang yan pero sa amin naman yung karanasan namin sa bundok no sa insurgents area mafe-feel mo yung hirap kasi ang mga tao doon parang takot no takot sila pag may sundalo to tapos pagka yung kasi ang nangyari kasi dati naka-establish na yung mga armadong NPA no ang armado ng mga komunista NPA tapos yung gobyerno walang sundalo parang nakukuha na yung loob nila no kaya katulad ng tinatalakay natin before pa no katulad dun sa mga remote areas likewise doon sa Bulacan nga kahit urban na noong una takot sila sa mga NPA
Pero nung katagalan dahil may nakakatulong talaga sila kasi nga Battle of Propaganda gumagawa din sila ng magagandang bagay kaya napapamahal sila sa mga tao. So yun, no, nakukuha ang loob nila. Ganun ang nangyari na napapamahal sila sa tao. Tapos nung napamahalan nila, matakot sila ngayon pag may sundalo kasi may ipit sila. So ganun ang ano, no? Yun ang tatalakayin natin, no? Ngayon, na ipagpatuloy natin yung talakayan natin, yung naudlot natin na talakayan kahapon, kasi nawalan na tayo ng oras kung gaano kahalaga itong nangyayari ngayon na anong gagawin natin, no? Kasi sabi nga ni Commander Mitran, sa giyera, bawa kasi conventional war yan, kung magpapakawala sila ng mga air assets, no? Mga missiles ganun, o yung mga bomba, mga missiles, mga ano pa yan dyan. So, ang target yan, mga min camp, no? Mga min camp, sisirain yung mga, kuan yan, mga, yung kung ano ang mga nandoon sa min camp, no? Mga supplies, lahat, no? Sisirain yan. Hindi lahat mamamatay. So, kaya kailangan pa rin, kahit na marami sila mga missiles, ang kalaban natin, pero kailangan pa rin ang ground force. So, kasi yung ground force, yun ang magki-clear, no? Ground force, yun yung mga, baka nga nandito na sa atin eh, di ba? Nandito na sa bansa natin kasi katulad ng mga pugo na yan. Kasi nakita natin sa talakayan nila sa ano, sa Senado na yung pogo na nire-read, may mga uniform pa na mga uniforme ng insik na sundalo. So, hirap, no? So, kaya ano, yun ang tatalakayin natin ngayon, no? So, bago natin tayo mag-umpisa, siguro magdasal muna tayo para kahit papano gabayan tayo ng Panginoon. Okay? Dasal muna tayo. Okay? Sa samahan ng sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. O marigta o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan aron mailan namo ang kamatuoran nga mao si Kristo. Hinita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mubati o mutagad sa among isigataw. Linisi kami gikan sa among mga mangilad nga mga pagbati o ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw. Diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait. Diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap balusan namo sa paglaom. Diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan upayo namo sa kalipay. O Diyos tong agalon itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha nga kami lipayon kay sa paglipay. Nga kami pagasabton kay sa pagsabot. Nga kami higugmaon kay sa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, o diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, shout out muna tayo sa ating mga taga-subaybay. Nandito ngayon may mga watching sa atin, nanonood. So shout out muna natin sila. At least okay. Yung aking barad, no, si Brad Tata, no? Si Brad si Bro
Dudu, Amparo, no? So, dito rin ngayon si Master Sergeant Kabagi, nanonood sa atin si Master. Master, mag-organize ka na rin dyan, no? Kasi tayo yung depender ng ating barangay. In kaso, um, yung mga Chinese ay lulusob na sa atin kasi medyo malala na yung sitwasyon sa ating West Philippine Sea. At saka decisive yung ating Pangulo para wag ibigay yung ating mga mga area natin, no? So, kaya Buster, handa-handa ka na dyan. Handa mo na yung mga kabarangay mo. Oh, kasi ang purpose natin dito daw, sabi ng ating mga superior dito, ating pamilya isipti natin, no? Isipti natin ang pamilya natin, no? Tapos ang barangay, yun yung depensa natin. Barangay defense tayo, hold the line tayo sa mga barangay. Dati tayo ma-retires kasi tayo yung may makaranasan. So, tayo daw yung magdidipinsa ng ating barangay at ating mga senior citizen at sa kabataan. Okay, shout out sa iyo, Master, at sa iyong pamilya. No? Dito sa Bohol naman, okay naman yung kalagayan dito. Actually, okay naman talaga itong Bohol eh. No? Kaya medyo relax masyado kasi hindi masyado nagkagulo. No? So, yun lang. Kaya lang mag-prepare tayo. Sabi nga ni Senador Honasan, ni PME Class 71, sabi nga niya, kailangan mag-organize at maghanda, no? Sabi niya, mag-mobilize tayo at maghanda, no? So, dapat talaga mag-organisa tayo at maghanda sa anumang mangyari, kung anong kalalabasan sa mangyayari diyan sa West Philippine Sea, no? Kasi mahirap naman yung saka na tayo, kasi tayo pa namang mga Pilipino, sanay tayo sa kanang magkarakara na ba, no? Nung agad-agara na kilos, na wala tayong preparasyon. Kaya siguro, kaya hindi kayat ko rin yung ating mga local government unit sa ating kapulisan na na-assign ma-active na dapat i-aware din nila yung ating mga kasi mahirap naman yung biglaan na lang na kung anong gagawin, hindi natin alam, no? Katulad sa nangyari nung araw, ganun din na biglaan ba, no? So kailangan pala kasi nandiyan na yung indikasyon at yung pangulo natin decisive, kaya nga yung ating mga retiree dun sa taas, no, na mayroong karanasan din sa pag-organisa, yun, tinahasan din tayo na mag-organisa sa ating mga barangay. In fact, hindi ko pa nakuha yung lahat ng mga kasi nagkaiba-iba yung yung listahan namin. Hindi ko pa masyado makuha lahat, no. Kaya ang isa-shout out ko, ito lang nakuha ko muna, no. Kasi yung commander natin dito sa Region 7, si Commander Flor de Lis, no, dating Colonel Flor de Lisa. No, ngayon si Commander Flor de Lisa, siya yung kabuang commander natin dito sa Region 7, no. Shout out sa iyo, sir. No? Tapos ang deputy commander ay si Commander Neil, no? Vargas, no? Siya yung ating deputy commander dito sa Region 7. So, dito sa Bohol, automatic, meron din tayong mga inorganisa dito. Pero, di ko pa ma-shout out nga kasi di ko pa nakuha yung lahat ng file. Kasi nandito sa cellphone ko na ginagamit ko ngayon. Kaya di ko mahalongkat. No? Kasi pag hinalungkat ko, nawawala yung ating live stream. No? So, mga kapuso at kapamilya, shout out din kay PB Kaduyak Montalis, nanonood sa atin ngayon sa Tugbungon, sa Barangay Tugbungon. Sister, yun, meron akong si-share sa inyo ngayon. Buti napanood mo kung paano natin dipinsahan ng ating sariling barangay, no? Kasi kasama tayo lahat pagka nagkaroon ng gulo sa isang bansa, no? Na yun nga sa gera na conventional war, kasi nga sinasabi ko kahapon na
Yung conventional war, ito yung gera na tribal war, no? Bawa China, Pilipinas, ganun. So wala man tayong laban talaga sa Pilipinas, sa China kasi sleeping dragon yan before eh. Ngayon, talagang na siya, gising na dragon. Kasi tatalunin pa nga ang US sa forces nila eh. So, ilan lang yung force ng US sa China, kung ilang milyon. So, kasi sila yung dating sleeping giant. Ngayon, wild dragon, no? Wild dragon, masasabi natin wild dragon kasi siya ay decisive siya na kunin yung mga teritoryo natin. Kapal na mox nila, no? Kasi biroon mo, kung titingnan natin yung mindset, manipis naman yung mukha, pero sa ilalim pala niyan, makapal siguro kasi ang laman dahil nangagaw sila ng hindi kanila teritoryo no? Kapal ng mukha. Teritoryo natin, tapos agawin nila na layo-layo na ng China sa kanila. Napakalapit natin sa atin dito. Tapos talagang declare yan sa United Nations na atin na yan. So, dapat atin talaga yan. Dapat din nila agawin yan. Kaya kung mayroong mangyari na kaguluhan, yan ay tinatawag na conventional war, no? Tribal war, kumbaga. So, mangyayari dyan, lahat tayo concerned, no? Kaya, Sister Pib, no? Tayo lahat concerned dito, no? Kaya nga yung sabi ko nga kahapon na ang inaatas sa akin, mag-organisa lang sa isang tuturuan na mag-organisa yung bawat barangay na isang platon, bawat barangay at 3 squad sa isang platon. But inisip ko kasi na hindi man ito concern sa kung sa insurgency na yun ang gagawin natin. Kasi sa insurgency, unconventional yun. Dito, sa mangyayari, kung mangyayari, China yan, conventional war, lahat tayo concerned dito. Kaya dapat tayo lahat tayo magpakabana, no? Lahat tayo, hindi lang isang squad, no? Kaya ang ginawa ko sa initial naming pagpupulong sa barangay council namin dito, no, headed by shout out kay Kapitan Felipe Ladrano, Verdex, mayong hapon, no, sa tanan nga barangay Kagawad o sa mga barangay tanod nga dumalo doon sa pagpupulong namin nung unang sesyon namin sa ang pinag-uusapan nga namin itong Barangay Guerrilla Unit, Filipino Guerrilla Forces, kung paano natin idepensa yung ating barangay. Simple lang, no, kasi lamang tayo dito sa bundok no, lamang tayo dito sa bundok. Along nakakalamang sa atin dito sa bundok na barangay, no? Kasi sa syudad ito yung nakalamang, pero meron din sigurong medyos kung taga syudad ka. Kasi dito kasi sa dito sa tawag dito sa mga remote areas o barangay, meron tayong kakainin pagka magkagera, no? Kung magkagera man, meron tayong kakainin kasi marami tayong makuhang ating mga tawag na lagot mon, makamuti, ganon, no? Unlike sa mga urban areas na kawawa talaga sila kasi pagka magkakaroon ng gulo, mayroon pa bang magbibintang? Mayroon pa bang mabibili kung mayroon kang pera? Wala, kasi sasarado ng ang mga tindahan, anong mabili mong bigas? So, wala kang mabiling bigas doon. So, ang mangyari, kawawa talaga ang mangyayari diyan, no? Kawawa talaga. Kaya sana maging aware tayo dito, no? Huwag tayong magduda, no? Sasabihin pa ng iba na kagawad na na hihingi ng memo, no? Kailangan pa ba ng memo yan? Hindi naman eh. Kasi sa batas pa lang, kahit na mag-organisa ka, hindi kailangan ng memo yan, no? At ang binasa natin kahapon, no? Basahin natin ulit, no? Para at least maintindihan natin na ito ay
hindi na pag-organisa ito na kung anong organisasyon ang gagawin natin, kundi aware lang naman, no? Awareness na anong gagawin natin in case of emergency, no? Na ito nga yung pag nagkaroon ng pananakop sa mga insik sa atin. Ay sabi ko kanina, sa conventional war, so kung high-tech na yung mga kagamitan sa panggera ngayon, kasi mga missiles na, although gumagamit yan sila ng missiles, tawag niya mga air assets, no? Pinapalipad sa taas. Ang tumbok niyan yung mga ating mga military camp kung saan nandun yung mga supplies natin kung saan. So, ibig sabihin, hindi dyan natatapos, no? So, ibig sabihin ba sa pag sasabihin siguro ng iba, ay, hindi na kailangan nating mag-organisa, Breaks, kasi pagka ginamitan tayo ng mga nuclear weapons, mga missiles dyan, na mayroong mga nuclear weapons, so lahat tayo mamamatay na dyan, no? Siguro, inisyatibo na lang din yan, no? Isipin natin, dito sa Pilipinas, maraming inchik, di ba? Marami. In fact, talagang nagtatanim siguro sila dito ng mga inchik, no? Katulad ni Mayor Goo ng Bambantarlac, di ba? Klaro naman yun sa hearing ng Senado na talagang hindi siya hindi Pilipino, pero bakit naging mayor? Kasi pinapalabas nila, nagsisinungaling sila, kumuha sila ng PSA, na birth certificate sa PSA na Pilipino sila. Pero mabuti na lang, magaling itong ating senador, si Senador Gatchalian, tsaka si Senador Risa Hontiveros. So, nahalongkat na hindi pala sila Pilipino, no? Incheck pala. So, titignan natin, no? Tapos, lumalabas pa na sila ay nakakuha ng mga birth certificate sa PSA, piniki nila. Siyempre, hindi man pwede ka magpiki kung wala kang kakilala sa loob. Ibig sabihin, mayroon silang connivance doon sa loob ng PSA. No? Kasi, biruin mo yan, nakakuha sila ng birth certificate na Pilipino na hindi naman sila Pilipino. Ibig sabihin, mayroon silang makakasabwat sa loob ng PSA. No? O dati, ano pa yan, NSO, National Statistic Office. Ngayon, Philippine Agency na, no? Statistic Agency. So, kaya mag-ingat tayo dito. So, mangyari, dahil marami na rin ma-incheck, kasi nga, sabi ko nga kanina, nung pag-grade nga sa Pogo, doon sa, sa Pogo Hubs doon sa Purak, no? Pampanga. So, nakakuha din sila sa isang area o sa isang kwarto nakakuha sila doon ng uniform ng sundalo ng inchik ng China. No? Uniform ng sundalo ng China. Ibig sabihin, baka nga mga tanim yan sila dito ng mga komunista. No? Mga tanim sila dito ng komunista. No? Kaya, ingat talaga tayo. Kaya, yung sinabi ko nga kahapon na noong Second World War, nagkaisa yung Pilipino at saka mga guerrilla na yung Hukbalahap kasi, no, alam naman natin, no, sa kasaysayan, ang Hukbalahap ay armado na inorganisa ng mga komunista, ng PKP, no. Nag-organisa sila ng Hukbalahap kasi nga noong pagpasok dito ng mga Hapon noong December 8, 1941, ay nahuli kaagad si Crisanto Evangelista, yung kanilang leader sa Partido Komunista sa Pilipinas, yung kanilang Secretary General ng mga komunista. Sinabi ko to ulit, no, para ma-relate talaga natin, dahil ating binabangga sa atin na China, komunista yan. Komunista yan. No, kaya baka mayroon ding mga galamay sila dyan sa bakit malakas ang loob ng mga NPA ng CPP dito sa Pilipinas, no, dahil sa komunistang inchik, no. Kasi doon sa nung vlog ko nung nakaraang taon, inano ko na yan yung organisasyon ng CPP kung kailan
ano yan, kasi meron na silang 55 taon na pakikibaka, no? 1968 hanggang ngayon, no? Kasi naorganisa ito naorganisa ang Communist Party of the Philippines, na reorganize yan dito noong December 26, 1968. No? Yun ha. Ngayon, kung December 26, 1968 yan, ito yung kapanganakan o birthday ni Mao Zedong. Si Mao Zedong, ito yung leader ng komunista sa China. Sinasabi ko yan kasi marirelate tayo, kasi tandaan natin na hanggang ngayon, nandyan pa rin yung NPA na armado ng komunista. At yung lulusob sa atin ngayon, kung sana nga hindi matuloy, mga komunista na China. At itong binabanggit ko ngayon na founder ng CPP, nung pag-reestablish ng CPP, the Communist Party of the Philippines, na dating Partido Komunista ng Pilipinas, ay nagmula ito sa China, no, ni Mao Zedong. In fact, yung komunista na nandito sa atin, tatlong tatlo ang pinaghuhugutan ng mga komunista dito. Kaya itong komunista sa atin sa Pilipinas, matibay. Alam niyo po kung bakit matibay? Kasi nagsanib yung Marxism theory, yung founder talaga ng komunista, si Karl Marx, no? Si Karl Marx na isang Russo, no? Russian, no? Kasi Russo yung mama niya, yung papa niya ay German, no? So, German Jew. So, mangyayari yan na si Karl Marx, alam naman natin na yan yung founder talaga ng komunista, atheist, no? Hindi naniniwala sa Panginoon, no? Tapos naging matatag pa yan kung bakit, kasi ito si Mao Zedong, ito ilakbit natin yung kasaysayan, although nabanggit ko na ito nung last year, no? Ito kasi si Mao Zedong, nung kabataan pa si Mao Zedong, yung very strong leader na komunista sa China, kung saan siya yung naging idolo ng mga komunista dito sa ating bansa, no? Kaya dapat aware tayo dito. Then anong nangyari? Sa kabataan ni Mao Zedong, estudyante siya doon sa China. And then ito yung nag-adapt sa ideolohiya ni Karl Marx, Marxism theory. Inadapt niya at in-apply niya, inorganisan yung kabataan na estudyante doon sa China. Likewise din dito na inorganisa ng mga komunista ang mga kabataan natin dito na estudyante. Ganon din nangyari sa China. Ngayon, ito, mayroon din isang karakter na sikat. Ito si Chiang Kai-shek, no? Si Chiang Kai-shek naman, actually, iba yung Mongolian tsaka Inchik pero magkaano lang yan sila. Parang Inchik na rin, no? Pero yung borderline na tinayo nila ng, anong tawag niyan, yung malaking nila, anong tawag niyan ba? Yung kanilang parang pader, no? Yung pader, may tawag diyan, di ba? Nakalimutan ko. Ginawa nila yan dahil yung mga Mongolian kasi, para hindi makatawid, hindi makapasok sa China. Yung anong tawag ba itong na ito, yung pader na ito. Tapos ngayon, itong warrior na si Chiang Kai-shek na isang Mongol. So, ito yung bayaran, no? Bayaran na warrior. Ngayon, noong una, ito si Chiang Kai-shek, kwento muna tayo para tumarelate natin talaga yung istorya. Ito si Chiang Kai-shek, hinikayat ni Mao Zedong kasi, dahil sa katatagan ni Mao Zedong, brilliant student siya, leader ng kabataan na komunista at organizer, parang bumilib si Chiang Kai-shek sa kanya. Kaya nakipagkaibigan ito si Chiang Kai-shek kay Mao Zedong para, kasi warrior siya para takutin din yung mga ayaw sumunod sa komunista para maging komunista. Ito yung istorya dyan.
So, sa madaling sabi, nag-ally sila, no? Naging ka-partner sila, dalawa, si itong warrior na si Chiang Kai-shek at saka si Mao Zedong, no? Kinukwento ko talaga 'yan kasi nangyari sa Pilipinas 'yan eh, no? Ngayon, ang nangyari nung marami nang naorganisa si Mao Zedong ng mga estudyante, no, sa kanilang school. Medyo nag-alangan na ngayon ito si Chiang Kai-shek. Kasi alam niyo ba kung bakit nag-alangan siya? Kasi parang dumadami na yung inoorganisa nila kasi sa kanyang pagtulong ni Chiang Kai-shek. So, kaisip siya na hindi niya nasusuportahan si Mao Zedong, no? Yung leader ng mga banggiitang komunista sa China. No? Na ang theory niya dala-dala ay kay Marxism theory. And then, ngayon, kasi natatakot din si mag-alangan din si Chiang Kai-shek, baka balikan siya. Kasi hindi naman talaga siya komunista. Si Chiang Kai-shek hindi komunista. Parang umanib lang siya doon para maging ila kasi maging suod niya si Mao Zedong kasi nga siya warrior din. So magagamit din niya sa kasikatan niya o pagiging warrior niya. So nung makita niya na dumadami na yung mga alalay ni Mao Zedong, no, dami nang yumayakap sa komunista. Nagplano siya na yung mga kabataan na komunista na umanib sa kanya, patayin niya. No? Papatayin niya. Kaya nangyari, pumatay talaga sila. Pinatay niya yung mga komunistang kabataan. Pinatay niya. Ngayon, ito si Mao Zedong, naglaban na sila ni Chiang Kai-shek at saka si Mao Zedong. Naglaban na yung grupo ni Chiang Kai-shek at Mao Zedong. Siyempre, mga warrior kaya itong mga Mongolian na ito, natalo si Mao Zedong. Natalo sila. So, ang nangyari, nag-evacuate si Mao Zedong doon sa bundok. Anong bundok ba yun? Doon sa bundok. Kasi yung China, laking bundok niyan eh. Malaking bundok yung China. Doon, nag-evacuation la doon. Ngayon, inano ni Chiang Kai-shek yung China proper. Hinawakan niya ngayon. Siga niya. Ngayon, nung si Chiang Kai-shek, siya na yung nandyan sa urban, si Mao Zedong naman, siya yung doon sa rural, no, sa bukid, sa bundok. Nakita ni Mao Zedong doon na siyempre China, marami kaya silang population nung araw. Hanggang nung araw, marami ngayon. Hindi na kasi nagkaroon sila ng kailangan sa pamilya, isa na lang anak. Mag-asawa, isa lang anak. So, yun yung pagkakamali nila. Then, marami yan sila noon. So, nakita ni Mao Zedong na maraming mga prominenteng magsasaka, mga peasant, doon sa bundok, na plano niyang uorganisahan kasi siya naman ay dati na talagang dati siyang magsasaka din, mga magulang niya magsasaka. Kaya inupisahan niyang i-organize, no? Through Marxism theory, inorganize niya yung mga inchik, yung mga peasant, yung mga nasa bundok, yung mga mag-uuma. Inorganize ni Mao Zedong yun. Kasi marami yan. Ngayon, na-organize niya na. Nung pag-organize niya, ito naman siyempre, kanya yung urban, Chiang Kai-shek, talo na mundok si China, si Mao Zedong. Dumating ang Second World War. Nung mag-Second World War, siyempre labanan ng Hapon, no? Pananakop ng Hapon yun eh. Sikat ang Hapon nung araw. So ngayon, nagkaisa, ito envision na to Nung mag-invade yung Hapon, ito, may halo ng tawag nito, conventional war na kasi World War na eh. Yung kanila ni Chiang Kai-shek at saka ni Mao Zedong, unconventional pa lang yun. Tawag sa atin dito, insurgency problem pa lang nila. Nag-unay sila dito. Doon, nag-away sila doon.
Ngayon, dumating yung Second World War, that is invasion of Japanese forces sa China. So, away sila, sila Chiang Kai-shek sa mga Hapon. Ngayon, siyempre, matatalo talaga sila kasi power ang Hapon nung araw. Talo nga kasi binigla nila ang US Talo nga sila doon sa Hawaii, di ba? Talo nga sila doon Halos lubog yung kanilang mga doon, mga panggera na mga barko. At saka yung kanila mga eroplano doon na panggera, halos maubos, di ba? So, talagang power yung Hapon nung araw. So, matatalo talaga itong si Chiang Kai-shek, kung siya lang. So, nagsanib yung pwersa yung dalawa. Si Mao Zedong yung inorganisa niya na mga inchik doon sa kabundukan, bumaba ito sa urban areas at lumaban sa mga Hapon. Nagsanib silang dalawa, kinukwento ko lang to, magkwentuhan lang tayo kasi yan ang nangyayari din sa Pilipinas, ano nangyari? Sa pwersa ni Mao Zedong at saka ni Chiang Kai-shek, napaalis nila yung Hapon, napaalis nila yung Hapon, natalo nila yung Hapon, nadipensaan nila ang China. Natapos ang gera, natapos yung World War II. Hindi na alipin ang China sa Hapon, pero tayo naalipin tayo. Yung China hindi kasi nagsanib pwersa yung komunista at saka Chiang Kai-shek So, ngayon, nung wala na ang Hapon, itong na naman na nangyari. Nagpatuloy ang labanan nila ni Mao Zedong at saka ni Chiang Kai-shek. Kasi ang dami ng mga kaanib ni Mao Zedong kasi lahat ng mga magsusaka doon sa bundok na organize niya na. So, natalo ngayon sa madaling sabi, nung mawala ang Hapon, kasi tapos na yung World War II, tapos ngayon naglaban sila si Mao Zedong at saka si Chiang Kai-shek, and then anong nangyari? Natalo si Chiang Kai-shek kasi napakaraming mga magsasaka na umanib kay Mao Zedong. So, anong nangyari? Si Chiang Kai-shek tumakas sa mainland China. Saan tumawid? Tumawid siya sa Formosa. Ano itong Formosa? Ito yung Taiwan ngayon. Sanukan natin? Ito palang Taiwan, kaya hanggang ngayon, nagle-liberate sila, ayaw silang umanib, ayaw sila pasakop sa China na komunista. Kasi yan sila, hindi talaga yan komunista. Kasi mga alay yan, o mga kaanib yan, o mga kasamahan yan ni Chiang Kai-shek na lumaban sa komunista, So yan, yung Taiwan na yan na ngayon babawiin ng China kasi ay isla lang naman talaga ng China yan, Yung Taiwan, yung Formosa dati yan, So ngayon, yan yung ngayon na although bansa na yung kasi may presidente, So, gusto rin silang awayin ng China, sakupin muli. Pero ayaw na talaga nila ng komunista ng Taiwan. Yan yung kasaysayan nila dyan. Ngayon, patuloy tayo, I-connect natin ang kasaysayan kasi komunista kasi din itong natin, Itong sasalakay sa atin, komunista. Tapos, mayroon din tayong komunista dito sa Pilipinas. Baka naman naanib yan sa kanila, pero wag, hindi yan pwede. Kasi Pilipino yan. Ang puso niyan, pusong Pinoy. So, yan ang dyan. Maliban na lang kung babayaran sila ng China. Kasi alam mo naman tayo, kaya nga nakakuha si Mayor Alice Goo ng PSA kasi talaga namang Chinese pala yun. Chinese pala talaga yun. Tapos nakakuha ng birth certificate na Pilipino. Dahil mayroong binabayaran. Kasi pag pira na pinag-uusapan, maraming nabibili sa pira. Maraming mabibili sa pira. Kaya medyo nagkalintik-lintik itong buhay natin, itong bansa natin dahil sa panunuhol. Ito namang mga Pinoy, mahilig sa suhol, mahilig sa tanggap.
no? Kasi sayang nga naman kung hindi tatanggapin, pambili na rin ng bigas yan. Kasi nga, mahal yung bigas natin dito, mahal ang pagkain, tapos kulang sa trabaho. Kaya maraming mga dapat nating solusyonan, no? Dapat marami nating solusyonan. Kaya nga ang solusyon niyan, alam nyo, nakita na natin ang solusyon diyan eh. Kaya lang ang problema lang talaga ay hindi rin niyayakap ng mga Pilipino. Kasi ang simbahan may solusyon diyan eh, di ba? Ang BEC, no? Balik tayo sa simbahan kasi ako BEC, Basic Ecclesial Community. Mayroon ng solusyon ang simbahan diyan sa ating kahirapan actually, no? Itong BEC, itong BEC na ito. Kasi ang BEC, ito yung pagpakabana sa total human and Christian development. Ililigtas dito ang ating kaluluwa at ang ating makalupang katawan o ating, ang tawag nito, nung araw pag napulong-pulong kami, may magaling na speaker namin, official na sabi na, ang aking katawang lupa ay hirap na, no? Ayan, no? Naisip ko yung katawang lupa. Yung ating katawang lupa, ito yung ina-address ng gobyerno na bubuhayin. Ang tao, mayroon ding kaluluwa. Ito naman yung ina-address ng simbahan para maligtas ang kaluluwa. Di ba? Sa total human and Christian development, anuhan mo natin, no? Sabayan muna natin ito kasi kailangan natin sabihin talaga to, no? Dito sa Christian and human, total human and Christian development, ito yung pagpakabana na maligtas yung ating kaluluwa kasi ang tao nga mayroon tayong kaluluwa. Tapos as a tao, mayroon din tayong katawan. Ito yung katawan na address nating gobyerno para pakainin. Ang address naman sa ating kaluluwa ay ang ating simbahan, no, para maligtas, no. Kaya nga although separate yung batas o pagdadala sa simbahan at saka sa gobyerno, no, the separation of church and state, no. So pero sa isang tao hindi pwedeng parallel lang sila, no, parallel. Iba yung titingin sa kaluluwa kasi yung kaluluwa nasa tao eh. Tapos yung katawan din, hindi man matawag na tao kung walang katawan, hindi rin matawag na tao kung walang kaluluwa. Kasi kung walang kaluluwa, hindi tayo kikilos, hindi maging dynamic yung tao, estatwa tayo doon. So, ibig sabihin, ang nagpapakilos sa atin, yung hindi nakikita na nandito sa ating pagkatao, ito yung the spirit from God, no? Bigay ni Lord sa atin. At ito namang ating katawang lupa, ito yung nahahawakan natin, no, structure, ito yung katawan natin na minamaniobra din ng ating gobyerno, no? So yan yun, no? Sa ating gobyerno. Tapos ngayon, hindi pwede na maghiwalay silang dalawa, parallel lang, no? Parallel lang, yan ang ano natin. Kaya ang mangyari, no? Sa total human and Christian development, ang una aspeto is spiritual aspects para sa sa maligtas ating kaluluwa. Ang pangalawang aspeto, the political aspects. Ito yon, what is political aspects? The decision making. Kasi binigyan na tayo ni Lord ng kaalam eh, di ba? Wisdom, no? Mayroon tayong wisdom. So, dapat gamitin natin ito sa tama, no? Dahil ganon. Ito yung sa political aspects, number one is decision making. Kaya in democratic system, no? Ang ating gobyerno sa democratic government, ang sistema natin is tayo ay may paniniwala sa Diyos, and then ang sistema ng ating pagpipili nating pangulo ay election, no? Voting, no? Election. So ibig sabihin, the political aspects is decision making, no? Magdesisyon tayo, no? So yan ang pinakabuod ng ating politikanhong aspeto. So magdedesisyon tayo, kaya pagpili natin ng pangulo ay kailangan na magdesisyon tayo, no? Magdesisyon. That is decision making.
So sa pagdesisyon, dahil nga tayo ay may paniniwala sa Diyos, dapat maka-Diyos yung pagpili natin, hindi yung bibilhin tayo ng pira or what. No? Kasi yun ang masaklap sa atin. Kaya nga naghihirap tayo, no? Hindi tayo maahon sa kahirapan. Kaya ang simbahan, sinasabi ko nga palagi na nagkakaroon siya ng laging nagkakaroon ng gabay para sa atin sana, pero tayo hindi man tayo sumusunod, di ba? So yun nga ang Pilipino. Pilipino talaga tayo, mahirap pasunurin, no? Kaya ang nangyayari, ang ating ekonomiya lubog. Plus lumubog pa dahil hindi tayo magkaisa, no? Hindi tayo magkaisa. Ibabalik ko yung kahapon na ang Pilipinas minsan noong down o pagbagsak ng Partido Komunista ng Pilipinas, yung unang partidong komunista sa Pilipinas nung bumagsak, nag-number 1 tayo sa agrikultura at nag-number 2 sa ekonomiya dito sa Asia, di ba? So yung diniscuss na natin yung kahapon, no? So mga kapatid, ito yung nangyari, no? Ang Pilipinas, mayroon tayong mga kumakalaban sa gobyerno. Yun yung insurgency problem natin, yun yung unconventional war tawagin, na Pilipino nagatungan sa komunista na pag-iisip at lumaban sa gobyerno. Kasi gusto nila sa komunista. Bakit? Dahil sa kahirapan natin, no? Dahil sa kahirapan, sabi nga na sa komunista, pagka umanib ka sa komunista, kasi yung iba talaga sa aanib doon sa komunista, kasi pag umanib ka daw sa komunista, lahat pantay-pantay, no? Pantay-pantay daw lahat, pwede ba yun? No? Pwede ba yung magkapantay-pantay tayo lahat? Kung ako, hindi ako papayag doon. Pero kung maghihirap ka, papayag ka. Alam bakit? Kasi siyempre, yung mga mayaman, mayroon man talagang mayaman. Yung ibang yaman, galing sa kinurakot. Yung ibang yaman naman, galing talagang pinagpapawisan nila. Yung pinagplanuhan, yung kanilang yaman. Yung iba namang yaman, ay parang swerte, katulad ng swerte pagka halimbawa nanalo ka ng luto, nanalo ka ng mga giveaways, no? Yung mga paswerte, yon. Kaya ang iba parang na rin na kailangan doon ka sa paswerte na yan, no? So, yun ang ang yaman na kinukuha natin. Tapos yung mga naghihirap naman, kahit anong gawin, naghihirap pa rin. Kaya sabi nga nila, ang Pilipinas daw, dito sa Pilipinas, ang mga mahirap, lalong naghihirap, ang mga mayaman, lalong yung mayaman. Totoo ba yun? Sa palagay ko hindi. Kasi nasa sa ano mo yan. Kailangan, kung mayroon ka paniniwala, like ni San Isidro Labrador, kailangan unahin mo si Lord. Kasi sabi nga ni Lord, Mateo 6:33, no? Kailangan unahin mo siya. No? Unahin mo sa lahat ng bagay, unahin mo si Lord. Kasi kung inuna mo si Lord, lahat ng kailanganin mo ay ibibigay sa iyo, no? Yun, Mateo 6:33 sa Biblia, no? So, mga kapuso at kapamilya, kaya nga sabi nga palagi ni Father Darwin, huwag tayong maniwala diyan sa mga patuo-tuo na yan, no? So, kailangan magsumikap ka. Sa pagsumikap mo, isama mo si Lord at unahin mo si Lord. Para sa ganon, ay bibigyan ka ng gusto mo, no? Sa gusto mo. Si Lord naman, hindi yan magbibigay ng ikapapahamak mo. Kung mayroon kang hinihingi, mayroon tayong hinihingi na hindi binigay sa'yo, sasabihin natin, hindi mo naman binigay, ayaw ko na magdasal. Mali yon. Siguro, yung hinihingi mo ay hindi para sa'yo kasi kung bibigyan ka nun, ay baka naman sa iba magamit at baka pag nabigyan ka nun, hindi mo napapansin si Lord. Marunong si Lord walang kasing dunong. So kaya talagang hindi lahat ng hinihingi natin ay binibigay. Kasi kung hihingi tayo, hindi yung pansarili natin. Kailangan kung humingi tayo, yung magagamit natin sa iba, nung makakatulong tayo. Kasi si Lord hindi hindi siya makasarili, kundi siya andyan yung pag-ibig sa kanya. Kung yung pag-ibig na yan, yun yung makakatulong sa kapwa, sa sarili mo at sa kapwa. Yun ang kuha natin.
So, ito nga ang nangyayari. Dito sa Pilipinas, no, nabalot din tayo sa komunista. Na yung komunista na nandito sa atin ay galing din ng China. Galing kay Mao Zedong. No? Sana nga, kung magkaroon ng gera, no, sana lang na, kasi dati, nung nagkaroon yung Hapon kontra natin eh. Tingnan nyo ha, yung Hapon ang kontra natin sa kasaysayan, ang gerilya, ang Pilipinong gerilya na tatag ng komunista, nagsama sila sa mga sundalong under sa US Forces, no? Sa USAFI, the United States Armed Forces of the Far East, yung USAFI, so yung mga pwersa ng Kano dito at saka Pilipinong sundalo, 'di ba? Tapos nag-alay sila doon sa mga Hukbalahap, no? Hukbalahap. Na itong Hukbalahap, para sa kaalaman ng lahat, ito ay itinatatag ng komunista. Kasi alam bakit natatag 'yon? Bakit nasabi ko na tatag ng komunista? Ito ang nangyari doon. Nung pagpasok ng Hapon dito, noong December 8, 1941, nahuli kaagad yung unang layer ng liderato ng komunista. Sila Crisanto Evangelista, yung iba pa, no? Yung iba pang mga leader ng komunista. Ngayon, kasi itatag ng mga komunista dito sa Pilipinas noong November 7, 1930, no? 1930, November 7, naitatag yung Partido Komunista ng Pilipinas. Hindi naitatag no na naiproklama, no? Tatag na rin 'yon. Pero dati na nandito na pumasok ang Partido Komunista, no? Kasi itong mayroon tayong ito kasi sila si Crisanto Evangelista, si Cirilo Bugnot at saka si Jacinto Manahan. Ito yung dumalo ng pagtitipon sa tinatawag na Comintern, no? Communist International Movement, no? Sa Communist International Movement, itong tatlo ito, si Jacinto Manahan, si Cirilo Bugnot, at saka si Crisanto Evangelista, dumalo sila ng pagtitipon doon sa Moscow, sa Russia, no? Noong February 1922, no? Tapos pagka 1928, no, pagbalik nila dito sa bansa natin, nagtatag sila ng kapisanan ng mga anak pawis. See? Di ba, meron na rin party list anak pawis ngayon under ng communist ticket ng Communist Party, ang anak pawis. Dati na yan, no? Kasi pagkagaling nila Crisanto Evangelista sa China, noong 1928, itinatag din nila dito ang kapisanan ng mga anak pawis. So, kanyo? Ibig sabihin, hindi talaga, ang tawag nito, yung gawa-gawa lang ng mga gobyerno na sundalo ng anak pawis ay komunista. Kasi sa kasaysayan pa lang ng komunista ay kasama ng anak pawis. In fact, ang lahat ng mga labor, samahan ng mga manggagawa ay under ng anak pawis. Until now, hanggang ngayon naman. So mga kapatid, mga kapuso at kapamilya, kailangan alamin natin to para at least yung mga diehard communist dito na baka sasama sa China pag ginagawa tayo para sila yung magiging hold the line na ikaso maagaw na tayo, sila na rin yung matigas na hawak sa atin yung mga komunista. Yun talaga mangyari. Hindi nyo ba nakuha yun? Komunista na yan sila. Hindi na ng China yan eh. Hindi natin masasabi na Pilipino tayo, kakalaban kay China. Hindi. Kasi ang Pilipino, mahilig yan sa suhol. Mamaya, siyempre, wild, tawag nito. Ano yung sinasabi ko kanina? Yung sleeping giant ang China. Ngayon, wild giant ang China. Wild kasi nangaagaw na sila ng teritoryo eh. Siga na sila eh, di ba? Wild, di ba? Kasi kung behave pa sila, hindi sila mangagaw ng teritoryo. Ibig sabihin, wild talaga sila. Hyper. Mahilig sila manakop. Kumbaga, kung bata pa, hyper.
ang kitikitibab sa kasara sa lihok ana. So, yun yung ano natin, no? Kailangan malaman para at least yung nakarinig din natin sa atin na mga komunista ang utak kasi na-doktrinahan din ng komunista na Pilipino, eh siyempre, kung sila babayaran para sila maging huldilayan dito sa Pilipinas, patay tayo, no? Kaya mag-ingat tayo, no? Kasi tingnan nyo, bakit nakakuha si Mayor Alice Guo ng birth certificate? 'Di ba? Ibig sabihin, mayroon siyang kuneban sa loob. Oh. At hindi nalalayo dahil komunista yung pinanggalingan niya, utak niya komunista din. Pwedeng tinanim lang siya dito. 'Di ba? Pwede 'yun. Oh, kasi 'yun ang target ng China, nasakupin tayo eh. Oh, kasi andito yung ano natin eh. Bali mapabor tayo sa Amerikano na kalaban niya. Usually, kung minsan, maisip natin na si Digong tama, di ba? Si Pangulong Digong tama. Kasi, hindi siya kumalaban sa China na kaya awag-gawin, nakipag-negotiate lang siya na, awag lang nating anuhin ang South China Sea o West Philippine Sea kasi wag nyo lang galawin yung aming mangingisda. Kasi kung kakalabanin natin ang China sa isip ni Digong, talagang kakainin lang tayo nun sa dami nila at saka mga kagamitin nila maganda, di ba? So, tama din na para walang gulo. No? Tama din para walang gulo. Pero, nagbago ang administrasyon, si Pangulong Marcos, iba namang pananaw. Huwag galawin ang teritoryo natin, lalaban tayo. Kaya nag-invite siya ng mga idka-idka. No? Yung dating pinapaalis na natin sa Subic yung mga Kano. Ngayon, bumalik dito. Nag-establish na naman ng mga kampo nila, kanilang mga pistuhan. Ay, nagalit yung China kasi siyempre kontra yan sila. Ay malapit tayo sa China. Nagalit si China. 'Di ba? So ngayon, nandito yung Kano sa atin, dati napapaalis na yung Kano kasi maraming hindi maganda rin ang nangyari, no? At saka kung titingnan natin, siguro pabor tayo sa Kano kasi siyempre mas power talaga ang Kano. Tayo naman kung saan yung power, doon tayo. Pero kung titingnan din natin, kahit pa-power sila, yung China malapit sa atin. Pa-power din yan silang China. Yung Kano malay sa atin. Kaya nandito sila sa atin ngayon, no? Nagkakandak ng mga joint exercises, mga trainings, di ba? So, magagalit talaga ang China. Malapit tayo sa China. Ngayon, dahil sa alitan na yan, siyempre parang challenge yan eh. Challenge. Siyempre, gagawa ng hindi maganda, no? Sino maiipit tayo? Tayo mga Pilipino. Kasi nakipag-connives tayo, kumbaga kung nanliligaw ka sa yung dalawang lalaki nanligaw sa isang babae. So ito yung isang manliligaw natin, ito si Pilipinas ang babae. Si Kano at saka si China, siya yung lalaki. Ngayon, hindi tayo naging neutral. So, pumabor tayo sa Kano. Nagselos ito si China. Siyempre, di ba? Mas malapit tayo sa kanya eh. Mas malapit ka sa akin. Tapos ngayon, ako pang nagbibigay sa'yo ng suporta minsan. Tapos, doon ka sa papanig. Talaga magsisilos. No? Parang ganon ang nangyari. So, ang nangyari, otherwise, magigira. So, pagigira naman, ang inisip din natin, so nasabi ko na yan kapon na, ang inisip natin na baka kakampihan tayo ng Kano at yung Kano ang lalaban para sa atin. Parang, ewan ko, no? Ewan natin. Pero parang hindi eh. Kasi, tingnan mo yung Ukraine. No? Tingnan mo yung ibang bansa na magkaalitan din sa Kano. Hindi naman yung Kano talaga ang lumalaban. Kundi nagbigay lang sila ng mga kagamitan para ilaban, no? Sa mga kalaban. So, tayo yung proxy, no? Sa kanila, sa Kano, para lumaban. Ganon din siguro mangyari sa China.
no? Kasi Ukraine at Russia nga eh. No, alam naman natin yung Russia, komunista din yan, no? Kakampihan ng China. No, kahit sabihin natin na parang na-convert na sa demokrasya, no? Pero hindi kasi utak ano pa rin yan, sistema nila eh komunista pa rin. So, yun na nga ang nangyari. No? Kasi kampihan sila, no? So, yun ang matindi dito. Kasi mamaya, pag sinakop tayo ng China, tapos ito na mga komunistang NPA na sa atin, ito yung mag-hold line sa atin na Pilipino. Kasi siyempre, ano yan ng mga komunistang China. So, yun ang anuhin natin na kung mayroon tayong mga kapatid na mga Pilipino na NPA na umanib sa komunista na magsama na tayo, mag-joint effort tayo against China, no? Against China. Kasi marami tayong factor na titingnan eh. No? Kasi pagka-ideolohiya kasi pag-uusapan, alam mo pag ideolohiya, talang para magpakamatay yung komunista sa ideolohiya. Parang sa mga Pilipino na naakit sa ideolohiyang komunista, talagang magpapakamatay sila diyan sa ideolohiya na yan. Marami na tayong nasaksihan na ganyan, no? Kasi marami nang ayaw sumuko. Kahit yung pamahala natin, kung anong programa na, bawat presidente may programa about reconciliation. Pero ang nangyari, naubos ba yung mga komunista na bumaba? May bababa lang for the purpose na magkapira. Diba? Tapos, sa kamukat-mukat, kung ilang dekada, wala pa isang dekada, babalik na naman sa kilusan. Maraming nangyaring ganyan. Sa tagal ko sa serbisyo, 36 years in service, at most of the time, nasa field kami. Marami kaming napasurinder kasi nasa special operation pa nung araw. No? Nung special operation team, panahon na tinatag ni Colonel Kungmon, kapitan pa siya noon ng 4th ID, no? 4th Infantry Division. Si Captain Kungmon, siya ang unang nagtatag ng special operation team. Nag-recognize ang SOT hanggang sa ginamit ito sa pamumuno ni Pangulong Corazon Aquino na ginawa niya effort dito sa NRDP, National Reconciliation Development Program, sa Executive Order 103. Itong lambat bitag is uti ang pamamaraan ni kay Captain Kungmon. Kaya makita natin from 25,000 na kalaban dahil sa effort ng SOT, ng Special Operation Team, no, na hindi madugo, kundi talagang ang trabaho namin noon, paghikayat na sumurinder ang mga kapatid nating mga nagrebelde sa pamalaan na nabutaan sa ideolohiyang komunista, no. So sumuko, no. Pero mayroon din tayong nalaman o mayroon din tayong nasaksihan na yung mga sumusuko mga kapatid ay bumalik sa kilusan. Marami. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, ito kasing komunista, ito ay parang virus, ito yan, na nakatatak na sa kaisipan. Na pagka medyo nalanganin ka sa gobyerno, dito ako sa komunista kasi pantay-pantay. Sa demokrasya, ito yung gobyerno sa mga mayaman. Kaya yung mga mayaman lalong yung mayaman. Yung mahihirap lalong humihirap o naghihirap. So, marami. Marami kaming napasurinder. Tapos, marami ring bumalik sa kilusan. Dami. Kaya nga, hanggang ngayon, nakailang cycle, anong tawag niyan? Nakailang mukha ba itong reconciliation na ito? Kabawat presidente, no? Mayroong reconciliation program. Pagdating ni Pangulong Ramos, sunod kay Presidente Cory Aquino,
lumabas naman yung National Program for Unification and Development, hinikayat na magkaisa, di ba yung nilibro kahapon. Pero yung komunista, ayaw. Kaya mayroong batas na na-repeal. Pag repeal niya, bumaba sila, hindi na sila huhulihin kasi wala na yung Republic Act 1700, hindi na sila huhulihin. Malaya sila ngayong nakapag-uorganisa. Hanggang ngayon, di ba? Kaya pumisto na dyan sa Congress, yung iba sa Senado, no? Pumisto. Kasi naka-create ng Republic Act 7941. Yung party list law, di ba? So, nakaposisyon na sila ngayon sa ating gobyerno na demokrasya. That's why na mayroong mga batas tayo na nagawa sa ating gobyerno na kontra sa simbahan. Katulad ng abortion. Kontra yan sa simbahan. Parang nagkontra yung gobyerno at simbahan dyan. Alam mo bakit sino author dyan? Alamin nyo daw kung sinong author dyan. Speaking of communist na hindi naniwala sa Diyos, alamin nyo kung sino ang author na nagpasa o nagpasa ng bill na batas na hindi na maglagay sa mga government establishment ng imahin ng Panginoon o mga larawan ng Panginoon o crucifix. Alamin nyo kung sino yung author niyan. Makikita nyo kung sino. Siyempre, yung hindi naniniwala sa Diyos. Ang katuwin nila parang tama eh. Alam mo sa komunista mga kapatid, ang sinasabi nila parang tama. Parang tama talaga. Akala mo tama. Alam niyo kung bakit? Tama nga yung magsinungaling ka once. Magsinungaling ka minsan. Balik-balikan mo ng 10 beses. Parang magkatotoo na yan. Totoong-totoo na ang dating. Yun yung sinasabi ni Mao Zedong. Ang isang kasinungalingan, ibalik-balik mo ng 10 beses. Yan ay magkatotoo. Parang totoo. Yan. No? Alam niyo yung sinasabi niyan, like yung imahen ng mga santo, like the crucifix mismo, na kung saan makita natin sa Bible sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 na ang cross gahom sa Diyos. Gahom ibig sabihin kay gahom, pagka nandyan yung cross na ginakita, mafe-feel natin yung power ng Panginoon. Pero, tingnan nyo, nilagay yan sa ating mga paaralan, pero at least, yung mga bata, makakilala rin sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ano ginawa na isang party list na nagpasa ng bill na bawal maglagay na ng mga larawan ng mga santo at ng crucifix kasi public establishment, government establishment. Hindi lahat ng mga tao sa gobyerno ay Katoliko. See? Naiilang yung ibang sikta. Kasi hindi sila naniniwala dyan. Bakit nandyan yan? Pinatanggal. Pumasa yung batas. Nakapasa. Maliban na lang, kung makita, siguro nakikita natin ngayon kung mayroon pa mga lalarawan, yung mga parang majority Catholic, majority naman talaga, pero yung parang walang nahalong ibang sikta. Pero makita mo sa ibang lugar, sa Mindanao, wala na yan kasi naghalo-halo yung mga sikta doon. Pero tandaan natin, speaking of sikta, di Catholic, hindi matawag na sikta yan. Kasi hindi na-register ang Catholic sa Security Exchange Commission. Kaya, huwag natin tawagin ng sikta ang Catholic. Ang Catholic ay tatag ng Panginoon. Mababasa naman natin yan sa mga referensya, sa kasaysayan. So, huwag natin sabihin na sikta ang Catholic. Kaya yan yung naglagay dyan ng mga imahe
para makita ng ating mga estudyante, ng kabataan na si Mama Mary, ito pala yung ina ng Diyos. Si Jesucristo nagpapako para sa ating mga kasalanan. Pinakyaw niya yung kasalanan natin kahit wala siyang kasalanan. Kaya yung power niya nasa cross, kasi sa cross siya namatay, at yun ang power ng Panginoon na tumalo sa power ni Satanas, ng demonyo. Di ba? So yan ang kailangan natin ngayon ang pananalig, pananampalataya sa Panginoon para hindi matuloy yung gera. Di ba? Para hindi matuloy yung gera. No, kaya sabi nga ni Lord, sabi ko nga, kailang bisis ko pa balikan yan kahapon, na yung ginagawa natin nila ni Commander Mitran, ni Commander ni General Macanas, ni Commander Macanas, lahat ng mga commander na retired general at saka mga retired officials, mga sundalo, na mayroong mayroon siyang katakos o may abilidad sa pag-organisa at pagtuturo about nito nga yung mangyayari ngayon, dapat matuwa din tayong mga ang nasa gobyerno, mag-council. Kasi maliwanag naman sa batas na kung hindi naman contrary o kontra sa gobyerno, pabayaan at tanggapin kasi makakatulong yan. Lalo na kami sa mga retirees na tumatanggap ng sahod, tumatanggap ng sahod sa gobyerno. So, dapat tanggapin natin yan. So, yun yung nasa pa tayo, i-discuss natin yung komunista talaga. Kaya, sana, tandaan natin, na dapat tayo ay, magkaisa, Hikayatin natin yung mga NPA, umalib sa ating mga Pilipino para kalabanin yung komunistang inchik. Tapos kanila din, ideolohiya, komunista din. Galing din sa inchik, bukas, ituloy natin yan, yung na yan. Maganda yan Kaya lang, kailangan natin bigyan ng diin kung pwede tayo lahat na makarinig nitong ating discussion, ng aking vlog, sana ibahagi natin, lalo na dito sa maraming area pa na hindi nandyan pa yung mga armadong grupo na NPA na bumalik na, magsanib na puwersa tayo at sabi nga ni Senador Hunasan na mag-organisa at maghanda dahil sa sigalot ngayon sa China. Di ba? So, sana po mayroon tayong natutunan sa aking vlog ngayong hapon at sana po magagamit natin ito. At bukas, i-discuss natin, umpisa natin pag-discuss pagkatapos ng hikayat kung ano talagang komunista, at para malabanan natin ito through guerrilla forces din. Kung gumamit sila ng guerrilla forces ang mga komunista para labanan ng ating gobyerno, ngayon, ibabalik natin sa kanila. Tayo ngayon ang bubuo rin ng guerrilla forces. Kasi yung dating Hukbalahap, guerrilla din yun, pero ang nag-organisa, komunista din So, yan, ipatuloy natin yan kahapon yung story na yan. Maganda yung story na yan, dapat alam natin yan. Okay, mga kapuso at kapamilya, medyo mahaba na rin yung oras natin sa talakayan natin. So, tapusin natin ito sa ating dasal. Pero before tayo magdasal, siguro, shout out muna tayo, Shout out tayo sa mga nanonood sa atin ngayon. Si Grace, si Eugenia Lorica, So, shout out sa iyo niya. Si Grace Galientes Taer, shout out sa iyo. So, sana may share natin itong ating live ngayon para at least marami tayong mariiko natin at masabihan din natin yung mga kumukontra sa gobyerno na bumalik na para magkaisa tayo against China,
kahit papano malabanan natin kahit na sa huling patak na ating dugo ay may depensa natin ang ating pamilya at ang ating barangay. Okay? Sister Florinda Dahan Baha, watching from Ginuman, Zamboanga, Sibugay, no? Marami din to doon dati, no? Doon sa Zamboanga, Sibugay, doon kami, marami ring mga idolihang komunista doon kasi yun na nga, no? Kailangan natin kung saan dapat talaga i-address din natin yung kahirapan. Kasi kaya maraming nagsumasanim sa komunista dahil sa kahirapan eh. So yan no, sa Sister Florinda Dahan, shout out sa inyo ni Wawi Dia Sister. Si Chinek Mick is watching. Hindi ko kilala ito. Pasan ko naman siguro ito sa sa Messenger. Si Alisa Grace Dahan watching. Marietta Lisma Baha. Kumusta sa Kagawad, no? Vlog na lang tayo kasi di man natuloy yung ating awareness sa kada sityo, no? So, vlog na lang tayo at least may makakarinig sa ating mga mga kababayan sa 42,046 barangays sa buong bansa. So, at least makatulong tayo kung anong gagawin para sa ating pagdepensa sa ating barangay through Barangay Guerrilla Unit sa Filipino Guerrilla Forces na binubuo ng ating mga commander na mga retired na mga general, colonel at sa mga retired enlisted personnel. So, maraming salamat sa pakikisa at panunood sa ating vlog. At ngayon, natin nang i-close sa dasal yung ating palatuntunan. No? Sa samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan aron mailanamo ang kamatuoran nga mao si Jesucristo. Inita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mubati o mutagad sa among isigataw. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati ug ipalayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait. Diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap dasigon namo sa paglaom. Diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan hupayon namo sa kalipay. O Diyos nung agalon, itugot nga dili namo ipalabis sa among tinguha, nga kami ilipayon kaysa paglipay. Nga kami pagasabton kaysa pagsabot. Nga kami gugmaon kaysa pagigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo. Diha sa pagkamatay kita matawo ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang iupigan lang maangkon ang kalingkawasan, isang yaw sa tanan ang kamatuoran, ngang atong Diyos maluwas sa iyang katawhan. Okay?
ato nabati na muluwas gyud ang atong Ginoo sa iyang katawhan busa ingon gyud siya nga lihok gyud ta kay tabangan ta niya, no? Ingon siya, lihok tao kay tabangan ko ikaw. So, kinahanglan gyud ta mo lihok, dili kay ipasa Diyos, mali yung sinabi natin na sasabihin natin na ipasa Diyos na lang natin yan. No. No? Kailangan kumilos din tayo kasi sisingilin din tayo ng Panginoon. Ano bang nagawa mo nung nabubuhay ka pa? So, nagpakabana ba ka? So, kailangan pala tayo magpakabana. No? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bye-bye. Bukas ulit. No? Shout out sa lahat ng mga nanonood at sa aking kapatid na nasa Batangas. Kung mayroon kayong ipapagawa ng mga uniform, pumunta lang sa kanyang patahian dyan sa Mabini, Batangas. So, shout out sa lahat. Magandang hapon sa lahat.